Welcome back sa Dunong Mundo, ang tambayan ng mga feeling macro analyst at mga mahilig magmarites tungkol sa ekonomiya ng mundo. Ako ang inyong resident expert na mahilig maghimay ng mga usaping akala nyo ay simple pero mas masalimuot pa sa relationship status ng crush nyo. Nitong nakaraang dekada, wala nang ibang bukang bibig ang mga bigating finance gurus at policymakers kundi ang linyang China Plus One. Dahil sa mga away bata sa geopolitics, mga supply chain na nagkandaleche-leche at ang sahod sa China na tumataas na parang presyo ng bilihin tuwing sahod, lahat sila ay nakatingin sa timog, direkta sa India. Sa papel, besh, parang si India na talaga ang the chosen one. Siya na ang may pinakamaraming tao sa buong mundo. Punong-puno ng mga kabataang workforce, may dambuhalang domestic market, at syempre, paborito ng Western countries dahil sa kanilang demokratikong sistema. Pero bago kayo mag-celebrate at mag-invest ng lahat ng ipon nyo, silipin muna natin gamit ang ating macro lens ang makintab na balat ng India. Dito natin makikita ang isang malaking paradox. Habang tinititigan nating mabuti, mare-realize natin na ang India ay parang isang bansang may potential lang na maging factory, pero hindi pa talaga siya ang makinang swabe kung tumakbo bilang world's factory. Ang video na ito ay hindi para i-bash ang pag-angat ng New Delhi, ha? Charot lang. Ang layunin natin ay i-dissect ang kanilang economic structure para maintindihan kung bakit ang paglakas ng India ay hindi automatic na magiging carbon copy o kapalit ng role na ginampanan ng China sa kasaysayan. Masyado kasing mahilig ang mga Westerners at mga dambuhalang kumpanya sa oversimplification na nakakamatay. Titingin lang sila sa demographic chart tapos gagawa na agad ng tuwid na linya papunta sa world domination sa manufacturing. Pero sorry na lang dahil ang macroeconomics ay hindi parang math na 1 plus 1, 2. Ang paglipat ng isang assembly plant ng cellphone mula Shenzhen papuntang Chennai ay isang achievement, oo, pero dulo lang yan ng isang dambuhalang iceberg. Kailangan nating basagin ang ganitong linear thinking. Ang pagkakaroon ng Apple, Foxconn o Tesla sa India ay hindi sadyang gagawa sa kanila na maging China 2.0 para lang yung pag-transplant ng isang high-tech na organ sa isang katawan na ang circulatory system ay hindi patapos. Ang rejection o kahit man lang ang pagbagal ng performance ay inevitable kung ang mga basic conditions ay hindi maibibigay. Mga kadunong mundo, ang hihimayin natin ngayon ay hindi lang ang mga bonggang GDP growth numbers, kundi ang tinatawag na structural depth, ang tunay na basehan kung ang isang bansa ba ay tambayan lang ng mga assembly plants o talagang siya na ang magiging tibok ng puso ng pandaigdigang produksyon. Kaya naman, ang goal ng analysis na ito ay i-reset ang inyong mga pananaw. Imbes na itanong nyo na, kailan kaya maungusan ng India ang China? Ang tamang tanong na dapat nating ibato ay, anong mga parte ng ecosystem ang kulang sa India para gawing tunay na lakas sa manufacturing ang kanilang dambuhalang populasyon? Pag-uusapan natin ang siyam na core paradoxes mula sa maling definisyon ng pagiging factory, ang sobrang pagdepende sa service sector, ang mga sakit sa ulong batas sa lupa na parang pader na hindi matibag-tibag hanggang sa tunay na kalidad ng kanilang workforce. Lahat ng ito ay magkakabit-kabit na parang Christmas lights na buhol-buhol na siyang humaharang sa New Delhi para maging number one factory. Humanda na kayo dahil ang paghimay natin sa dambuhalang makinang pang-ekonomiya na ito ay tiyak na magpapabago sa tingin nyo sa global supply chain map sa susunod na dekada. Dito tayo sa unang punto. Ang sistematikong pagkakamali ng media sa pag-intindi sa konsepto ng world's factory. Akala kasi ng marami, basta may milyon-milyong tao ka na handang magtrabaho para sa ilang dolyar lang kada araw, factory na kayo. Pero ang murang labor ay requirement lang, hindi yan ang kabuuan. Sa panahon ngayon ng automation, nawawala na nga ang korona ng murang sahod. Ang tunay na factory ay ang kakayahang pagsama-samahin ang lahat ng pira-pirasong parte ng value chain sa isang lugar at patakbuhin ito sa bilis ng kidlat. Pinag-uusapan natin dito ang dambuhalang industrial land na ready na, kuryenteng hindi nagbiblink sa sobrang stable, mga highway na diretso mula factory gate hanggang sa deep sea port, at isang digital custom system na mas mabilis pa sa pag-swipe mo sa dating apps.
Ito ay isang dambuhalang makina kung saan ang tinatawag na transaction friction ay halos zero na. Naunahan na ng China ang buong mundo ng ilang dekada dahil hindi lang sila nagtayo ng mga gusali, nagtayo sila ng isang buong ecosystem na sabay-sabay kung gumalaw. Noong pinuri ni Tim Cook ng Apple ang China, hindi niya sinabing ang mura ng tao dito. Ang pinuri niya ay ang kakayahang pagsama-samahin ang 10,000 tooling engineers sa loob lang ng isang gabi. Sa kabilang banda, kapag tiningnan mo ang India ngayon, hindi pa natin nakikita ang ganyang klaseng national machine. Oo, malakas ang India sa ilang industrial islands gaya ng Gujarat o Tamil Nadu kung saan ang mga lokal na gobyerno ay talagang naglalatag ng red carpet para sa mga investors. Pero sa pagitan ng mga islang yan, ay ang dambuhalang espasyo ng bulok na infrastructure, nakakalitong burokrasya at mga hidden logistics costs na nakakalula. Ang pagkakaroon ng iilang model industrial parks ay hindi sapat para maging world factory. Para ka lang gumawa ng oasis ng productivity sa gitna ng disyerto ng inefficiency. Kaya naman, ang unang step para ma-decode ang India paradox ay ang pagpalit ng inyong mindset. Huwag niyong ikumpara ang minimum wage ng Shenzhen at Mumbai. Ang ikumpara niyo ay kung gaano katagal bago makarating ang isang piyesa mula sa isang Tier 3 supplier papunta sa final assembly line. Ikumpara niyo ang opportunity cost kapag ang isang container ay na-stuck sa border ng dalawang state dahil lang sa magkaibang tax at fees. Kapag lumipat na tayo mula sa usapang labor cost papunta sa ecosystem efficiency, biglang nagmumukhang napakalayo pa ng India sa pagiging number 1 factory. Ang demographic advantage ay may silbi lang kung nakabaon ito sa isang perfect na hardware ng infrastructure at software ng mga institusyon. Dito tayo papasok sa pangalawang paradox, ang pinaka-unique na feature ng macroeconomics ng India. Mas malakas sila sa services kaysa sa manufacturing. Tingnan niyo ang history ng mga Asian tigers gaya ng Japan, South Korea, Taiwan, at syempre ang mainland China. Lahat sila ay dumaan sa klasikong industrialization path. Nagsimula sa tela, sapatos, at mga trabahong kailangan ng maraming tao, nag-ipon ng puhunan, tapos umakyat sa heavy industry at sa huli ay high-tech at services. Pero ang India, nag-leapfrog, besh. Nilaktawan nila ang malawakang industrialization para dumiretso sa digital service era. Sa tulong ng milyon-milyong magagaling na software engineers, mga dambuhalang outsourcing centers sa Bangalore o Hyderabad, at ang kanilang booming na pharmaceutical at startup industry, nakagawa ang India ng isang mayamang urban middle class nang hindi na nangangailangan ng mga mausok na factory. Pero ang tagumpay na ito sa services ay siya ring Achilles heel ng kanilang pangarap na maging factory. Ang World Bank ay paulit-ulit nang nagbibigay ng warning. Ang GDP growth ng India ay kahanga-hanga, pero ito ay isang jobless growth. Ang IT at financial services ay nakakagawa ng maraming pera, pero ang na-absorb lang nito ay ang maliit na porsyento ng mga elite at highly educated na mga tao. Para sa daan-daang milyong kabataan sa probinsya na hindi naman nakapag-aral ng bongga, ang tamang trabaho para sa kanila ay hindi sa mga air-conditioned na office, kundi sa mga assembly lines, textile mills o mga auto parts factories, ang mga labor-intensive industries na tila nakaligtaan ng India sa kanilang pagunlad. Sa madaling salita, ang India ay punong-puno ng mga henyo na kayang gumawa ng pinaka-complicated na AI algorithms para sa Silicon Valley, pero kulang na kulang sila sa mga floor managers, CNC machine operators at mga skilled workers na sanay sa disiplina ng malakihang industrial production. Para maging factory, hindi pwedeng puro software lang sa cloud. Kailangan mo ng 10 milyong tao na handang tumayo sa harap ng makina ng 8 oras, sumusunod sa mga standards, na ang error margin ay sinusukat sa micrometers. Ang structural imbalance na ito ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang India na saluhin ang mga FDI na gustong lumaya sa China pagdating sa hardware manufacturing. At ngayon, heto na ang logic punch ng analysis na ito. Ang problema sa lupa. Kahit sinong seryosong investor, kapag pumasok sa isang bansa, ang unang tanong nila ay hindi magkano ang sahod, kundi kaya ko bang makakuha ng 500 hectares na malinis na lupa sa loob ng 3 buwan para magtayo ng factory
Sa China, kapag nag-decide ang gobyerno na magtayo ng mega factory, ang lupa ay ready na, may kuryente at tubig na hanggang sa gate sa loob lang ng ilang linggo. Ang sentralisadong sistema nila ay nagbibigay daan para makagawa ng dambuhalang industrial space sa bilis na hindi mo akalain. Pero sa pinakamalaking demokrasya sa mundo, ang kwento ay kabaligtaran. Ang IMF sa kanilang mga report ay diretsahang sinasabi ang mga issue sa lupa ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa productivity at manufacturing sa India. Ang pagmamay-ari ng lupa dito ay sobrang watak-watak dahil sa kasaysayan ng pamana at maliliit na plots ng mga magsasaka. Ang mga records ay madalas malabo, kulang sa impormasyon, at ang justice system ay sobrang bagal. Para lang makakuha ng lupa para sa isang medium-sized industrial park, ang isang kumpanya ay kailangang makipagnegosasyon sa libu-libong iba't ibang may-ari, humarap sa mga kasong aabutin ng siyam-siyam at harapin ang risk ng mga protesta mula sa mga lokal na residente. Hanggat hindi nare-resolba ang buhol-buhol na problema sa lupa, mahihirapan ng India na tularan ng bilis ng pagtatayo ng mga factory na ginawa ng China. Alam ito ng mga global manufacturers. Kaya nilang tanggapin ang market risk, pero ayaw na ayaw nila ng legal risk at ang pagkaantala ng kanilang puhunan. Kapag ang $1 billion project ay na-stuck ng 5 taon dahil lang hindi magkasundo sa 10 pamilya sa gitna ng lupa, kakainin ng cost of capital ang lahat ng tipid mo sa murang labor. Hindi lang ito usaping pang-ekonomiya. Ito ay isang structural characteristic ng political at social system ng India, isang sistema na mas pinapahalagahan ng democratic consensus kaysa sa bilis ng industrialization. Ngayon, isipin natin na parang milagro. Nakapagtayo na ng factory ang investor. Ang susunod na challenge ay ang paggalaw ng mga produkto. Ang isang factory ay hindi lang nakakulong sa 4 na sulok ng gusali. Ang buhay nito ay nasa mga kalsadang nag-uugnay sa factory gate papunta sa dagat. Sa China, ang network ng high-speed rail, mga kalsada at deep-sea ports ay bumubuo ng isang perfect na circulatory system. Kaya naman ang logistics cost nila relative sa GDP ay isa sa pinakamababa sa mundo. Pero sa India, ang usapang logistics ay puno ng kontradiksyon sa pagitan ng mga magagandang report sa papel at ang mahirap na realidad sa kalsada. Aminin natin, ang New Delhi ay talagang nagpupursige na ayusin ang kanilang infrastructure. Ayon sa data ng gobyerno ng India na kinuha sa Logistics Performance Index ng World Bank noong 2023, umakyat ang India sa ICA 38 na pwesto sa kabuuan at nakuha ang ICA 22 na pwesto sa international shipments. Ang mga dambuhalang dedicated freight corridor projects ay ginagawa na. Pero sa malupit na mundo ng global supply chain, ang salitang nag-improve na ay malayo pa sa salitang world-class standard para maging number 2 factory. Ang domestic logistics cost ng India ay sobrang taas pa rin dahil sa tagal ng paghihintay sa mga state checkpoints, mga kalsadang hindi magkakakonekta at ang limitadong kapasidad ng mga tren para sa kargamento. Kapag ang mga kumpanya gaya ng Apple o Nike ay pumipili ng pagtatayuan ng factory, hindi lang sila tumitingin sa presyo ng shipping. Ang kailangan nila ay high reliability. Ginagamit nila ang just-in-time manufacturing model. Ibig sabihin ang mga pyesa ay dapat dumating on time, minuto ang binibilang para maipasok sa assembly line. Anumang delay dahil sa traffic, magulong customs procedures sa pagitan ng mga states, o kulang na capacity support ay magre-resulta sa paghinto ng isang assembly line na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang koordinasyon sa pagitan ng state government, central government, railways, ports, at customs sa India ay work in progress pa rin at hindi pa umaabot sa level ng automation na parang invisible na gumagana sa China. Ang ikalimang punto ay tungkol sa pinakamalaking pride ng India, ang laki ng kanilang populasyon. Sa mahigit 1.4 billion na tao, opisyal na nilang naungusan ng China. Pero mag-ingat kayo sa trap ng mga numero. Ang maraming tao ay hindi automatic na nagiging labor advantage para sa manufacturing. Ito ang structural weakness na bihirang pag-usapan ng mga mainstream analysts. Ang data mula sa World Bank ay nagpapakita ng isang malamig na katotohanan. Ang labor force participation rate ng India ay nananatiling mababa, nasa 56% lang,
Ang numerong ito ay hindi lang mas mababa sa peak ng China, kundi mas mababa rin sa mga kalaban nila sa rehiyon gaya ng Vietnam o Pilipinas. Lalong nakakabahala ang sitwasyon ng mga kababaihan sa workforce. Sa kabila ng mga effort, ang porsyento ng mga babaeng Indian na nasa formal na trabaho ay sobrang baba kumpara sa average ng mga middle-income countries. Sa mga dambuhalang factory sa East Asia mula sa tela hanggang sa electronics, ang mga babae ang bida dahil sa kanilang husay, pasensya at disiplina. Ang kawalan ng mga babae sa mga factory sa India ay hindi lang usapin ng gender equality, ito ay isang dambuhalang pagsasayang ng productive resources. Ang mga cultural barriers, kawalan ng childcare facilities, at mga issues sa safety sa pagbiyahe ang nagkukulong sa kalahati ng lakas ng bansa sa labas ng mga factory gates. Sa madaling salita, kailangan nating tanggapin ang masakit na konklusyon. Ang dambuhalang populasyon ay raw material pa lang, hindi pa ito production capacity. Ang isang world factory ay nangangailangan ng napakaraming tao na hindi lang mura kundi stable, may basic skills, handang lumipat sa mga industrial centers at may disiplinang bakal na sumusunod sa galaw ng supply chain. Ang human resource ng India ngayon ay parang isang dambuhalang minahan ng ginto na hindi pa napoproseso. Para gawing modernong industrial workers ang daan-daang milyong magsasaka, kailangan ng dambuhalang effort sa vocational education, public health, at pagbabago ng mindset ng lipunan, mga bagay na hindi kayang ayusin sa loob lang ng 10 taon. Ang ika-6 na paradox ay magdadala sa atin sa loob ng politika at heograpiya ng India. Sa mapa, ang India ay isang nagkakaisang bansa, pero sa mata ng isang negosyante, isa itong ilusyon. Ang totoo, maraming iba't ibang India sa loob ng isang border. Ang pagkakaiba ng mga states sa India pagdating sa infrastructure, husay ng gobyerno, mga batas, kalidad ng tao, at kultura sa negosyo ay sobrang lalim, minsan mas malaki pa kaysa sa pagkakaiba ng mga bansa sa Europe. Ang isang investor sa Gujarat o Tamil Nadu ay makakaranas ng modernong business environment. Pero kapag tumawid sila sa mga states sa North o East, ang experience ay pwedeng maging isang nightmare ng bureaucracy, bulok na kalsada at magulong politika. Ito ay gumagawa ng isang interesanteng phenomenon. Ang India ay may mga clusters of success, mga isla ng pag-unlad na sobrang kintab. Pero para mapalitan ng China, hindi pwedeng umasa lang sa iilang spots. Nagtagumpay ang China dahil binigyan nila ang mga kumpanya ng peace of mind. Kahit saan ka magtayo ng factory, sa Shenzhen man o sa kaloob-looban gaya ng Chongqing o Zhengzhou, madali kang makakabit sa isang national industrial system na may pare-parehong standards at rules. Ang pagkakaisa ng China market na pinatibay ng infrastructure at malakas na central power ay nag-optimize sa economies of scale sa pinakamataas na level. Sa kabilang banda, ang federal system ng India kung saan ang mga states ay may malaking kapangyarihan sa ekonomiya ay nagpapahirap sa pagbuo ng isang national production machine. Ang GST tax system na ipinatupad kamakailan ay isang historic move para pag-isahin ang market. Pero ang mga non-tariff barriers at administrative hurdles sa pagitan ng mga states ay buhay na buhay pa rin. Ang India ngayon ay parang koleksyon ng mga magagaling na individual imbes na isang nagkakaisang industrial superpower. Ang ikapitong punto ay kung saan natin mahahawakan ang pinakamalalim na core ng competitive advantage. Kapag ang Western media ay sumisigaw ng exit China, madalas silang nagkakamali sa pag-iisip na ang paglipat ng produksyon ay parang paglipat lang ng isang assembly plant. Pero ang assembly plant na yan ay dulo lang ng isang dambuhalang pyramid. Ang tunay na sikreto ng China ay ang supply chain depth. Ito ay isang makapal at magkakabit-kabit na network ng 10,000 suppliers sa lahat ng level. Mula sa mga tornilyo na kasing liit ng buhok, mga copper wires, plastic molds, hanggang sa mga makina, chemical packaging at mabilis na domestic logistics. Lahat yan ay makukuha mo sa loob lang ng ilang kilometro. Kung ang isang factory sa Shenzhen ay gustong baguhin ang design ng isang pyesa sa umaga, makukuha nila ang sample sa hapon ng araw ding yon. Ito ay isang ecosystem na hinubog ng 80 taon ng karanasan at puhunan.
Isang dambuhalang sapot na kapag nahulog ka ay ayaw mo nang lumabas dahil sobrang efficient nito. Ang India o kahit ang mga bansa sa Southeast Asia ay pwedeng gumamit ng tax incentives para makahatak ng mga assembly lines. Pero ang pag-recreate ng buong ecosystem depth na yan sa maikling panahon ay physically at economically impossible. Maraming factory sa India ngayon ang sa totoo lang ay nag-i-import pa rin ng mga pyesa mula sa China para lang makabuo ng final product. Kaya ang tamang tanong ay hindi, kaya ba ng India na palitan ang China? Ang tanong ay, sa global value chain na hawak ng China, ilang porsyento ang kayang kagati ng India at sa anong mga parte? Dahil alam ng gobyerno ni Prime Minister Modi ang mga kahinaang ito, hindi sila nakaupo lang. Inilabas nila ang kanilang pinakamalakas na armas, ang Production Linked Incentive Scheme. Ito ay isang ambisyosong industrial policy na nagbubuhos ng bilyon-bilyong dolyar na subsidy para sa mga kumpanyang magtatayo ng factory ng electronics, semiconductors, EV batteries at gamot sa India. Ipinagmamalaki ng gobyerno na ang PLI ay nagdulot ng malaking boost sa manufacturing at export, lalo na sa mga cellphone. Ang ambisyon ng New Delhi ay malinaw. Gamitin ang pera ng bayan para pilitin ang supply chain na lumipat ng mas mabilis kaysa sa natural na takbo ng merkado. Pero bilang mga macro enthusiasts, kailangan nating magkaroon ng healthy skepticism. Ang pinaka-interesanting parte ng script na ito ay ang malaking subsidy ay siguradong makakahatak ng mga factory. Pero kung makakagawa ba ito ng isang ecosystem na may malalim na ugat ay ibang usapan. Pinatunayan na ng kasaysayan na ang isang sustainable factory ay hindi pwedeng habambuhay na naka-life support sa subsidy ng gobyerno. Dapat itong mabuhay at manalo dahil sa tunay na productivity, kalidad ng produkto at isang matibay na domestic supply chain na kayang mag-expand gamit ang sariling kita. Kung ang PLI ay gagawa lang ng mga factory na naka-assemble para sa reward ng walang tunay na technology transfer at pag-unlad ng lokal na industriya, kapag naubos na ang subsidy, baka mag-impake na naman ang mga yan papunta sa mas murang bansa. Ang challenge ng India ay hindi lang ang pagbili ng oras gamit ang pera, kundi ang pakikipagkarera sa oras para ayusin ang education system, land laws, at infrastructure bago mawala ng pasensya ang mga kumpanya. Ang PLI ay isang magandang steroid pero hindi nito kayang palitan ang isang major surgery sa structure ng ekonomiya. Sa puntong ito, kailangan nating tingnan ang mas malawak na picture ng geopolitics para makita ang huling paradox. Kahit pa maayos ng India ang lahat ng problema sa loob ng bansa, kailangan pa rin nilang harapin ang malupit na katotohanan. Ang mundo sa taong 2026 ay hindi na kailangan ng isang China 2.0 sa lumang definisyon nito. Noong sumabog ang ekonomiya ng China, yun ang golden era ng globalization kung saan ang cost efficiency ang hari. Pero ngayon, binago na ang rules. Ang world trade ay watak-watak na dahil sa protectionism, tax barriers at national security. Ayaw na ng mga kumpanya na ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket gaano man ito kalaki o kamura. Ang bukang bibig na nila ay diversification at resilience. Dagdag pa rito ang mabilis na pag-unlad ng AI at robotics ay unti-unting kinakain ang bentahe ng murang labor. Ang mga automated factories ay pwedeng itayo sa US o Europe para malapit sa mga mamimili imbes na magbiyahe pa ng kalahati ng mundo. Ang mga Western countries ay nagbubuhos din ng subsidy para ibalik ang mga strategic industries gaya ng chips at green energy sa sarili nilang bansa. Sa ganitong context, baka hindi nabigo ang India na maging number one factory dahil mahina sila, kundi dahil ang tanong ng kasaysayan ay nagbago na. Hindi na kailangan ng mundo ng isang nag-iisang super factory. Ang kailangan ay isang network ng maraming regional production hubs na naghahati sa risk. Mula sa ating mga seryosong macro analysis, makakabuo tayo ng isang maikli pero napakahalagang konklusyon. Hindi kaya at hindi rin dapat pilitin ng India na maging copycat ng China. Pero kaya nilang maging isang dambuhalang production hub sa sarili nilang paraan.
Imbes na pangaraping kontrolin ang lahat ng mura at simpleng industriya gaya ng tela, mas realistic para sa India na tutukan ang mga high-value sectors gaya ng electronics, pharma, automotive, chemicals at defense, habang ginagamit ang kanilang 1.4 billion na domestic market para palakasin ang sariling industriya. Ang problema ay hindi sa kawalan ng kinabukasan ng India. Ang problema ay pinipilit nating ulitin nila ang dinaanan ng China sa isang panahong tapos na. Ano nga ba ang kulang sa India para marating ang tuktok? Hindi sila kulang sa tao, hindi kulang sa ambisyon, at hindi rin kulang sa puhunan. Ang tanging kulang sa India na pilit pa nilang hinahanap ay ang kakayahang gawing order ang kanilang scale, gawing isang synchronized ecosystem ang kanilang potential, at gawing isang dambuhalang makinang swabe ang takbo sa buong bansa ang kanilang mga hiwa-hiwalay na tagumpay. Salamat sa panonood sa Dunong Mundo. Ingat kayo lagi at kita-kits tayo sa susunod nating paghimay sa ekonomiya ng mundo.